Magandang umaga mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong relasyon ng ating presidente at vice presidente. Nung una, napakagandang relasyon nila nung panahon pa ng kampanya. Okay. And then, nung kailan ba yun? Birthday ni VP Sara, itong ating presidente, nagsabi pa siya na I am designated myself as the best friend forever of the Vice President. So, ang VP Sara naman, kanyang speech na we love you, Apo Bongbong Marcos. Ganda pa. Kailan, lahat nagbago na nung itong mga mga garapalan moves ni Speaker Martin Romualdez. Ngayon, nakikita na, although sa pananalita ng VP Sara natin, napaka-professional siya, napaka-magalang. Hindi siya katulad noon kay VP Leni, na garapalan talaga ang pambabatikos ni VP Leni kay PRRD. Ngayon, hindi niya pinapakita sa publiko ang pagkadismaya niya. Marespeto pa rin. Kaya lang, nakikita sa aksyon. Okay. Napansin ko nung send-off ceremony ni Pangulong Marcos papuntang Saudi Arabia. Nako, na-demote si VP Sara yung parang reception line. Ang mga nauna doon, nandun si Speaker Martin Romualdez, nauna si Secretary Jokno, sino pa yung mga cabinet members. Yun ang unang kinausap ni PBBM. Panglima na lang, napunta siya kay VP Sara, nandun, nag-iisa. Si VP Sara, walang tabing matatas na opisyal ng gobyerno, nag-iisa. And then, nung nagkakamayan sila, yung formal greeting, yung anuhan sa pisngi, makikita talaga ang malamig na relasyon. Hindi na kagaya ng dati. And then ito, pagbalik ng presidente galing sa Saudi, dati-dati, nandyan palagi ang vice presidente na sasalubong. But this time, wala ang VP Sara. So, nagsisimula na ang ating VP Sara na nagpapakita ng pagka-disgusto sa treatment sa kanya ng PBBM admin. Although very subtle. Okay? Marespeto pa rin. Kailangan hindi niya na siya nagpakita. So in a way, nakikita ko, kung tayo nabudol, VP Sara is saying right now na hindi kayo nag-iisa. Nabudol din ako. Sayang, kung maibalik sana natin ang panahon, may time machine at uulitin yung nangyari last year. Sayang yung nangunguna po ang ating Mayor Inday Sara noon sa lahat ng survey for president. So, nabigla ang lahat nung nagbigay siya ng go signal na magkandidato na si PBBM as president. Inamin ito ni Senator Amy na ang inaambisyon lang ng Marcos family is magkandidato siya as vice president ni Mayor Inday Sara. Ang presidente Inday Sara, ang Vice President Bongbong Marcos. Yun ang target ng Marcos family. Inamin yan ni Senator Amy. At kung ganon, sana baka maligaya tayo lahat ngayon. Walang nabudol. Mas maganda sana ngayon ang takbo ng ating bansa. But then, anyway, sabi nga ni VP Sara, may yung quote niya sa Ecclesiastes, there's a time for everything. May purpose ang Diyos. Bakit hindi
hindi pinayagan ng Diyos na maging presidente kaagad si Mayor Inday Sara. Nagdaan muna siya as vice president at pina-undergo tayo ng isang budol-budol man na presidente. I believe hindi yan aksidente, may purpose talaga ang Panginoon para ma-reveal yung nasa puso ng mga tao. So ako, klaro, nakita ko na ang puso nitong presidente natin na wala. Hindi siya sincero sa kanyang, marunong lang siyang magsalita, kaya lang kulang sa gawa. Kung may gusto man siyang gawin, hindi niya magawa ng todo dahil mayroong mga puwersa nakapalibot sa kanya na hindi niya sabing no. Napipilitan lang siyang yes. Ganyan ang tingin ko. Kaya nga, budol-budol. Sana, itong nangyayari ngayon kung tunay na best friend forever nitong Pangulo natin. Kasi, sabi niya, I am designating myself as the best friend forever of Vice President Inday Sara. Sinabi niya yun. Anong klaseng best friend yan na ang imong best friend, inaatake, sinisira na ng pinsan mo, wala ka man lang salita, pinapabayaan mo lang? Yun ba ang sukatan ng best friend? Kaya sabi ni Madam Marlica, yung BFF na kuha ni PBBM, hindi best friend forever. Best fake friend. Peking kaibigan. Yan po ang lumalabas ngayon dahil wala man lang ginawang pagdepensa ng Pangulo sa kanyang vice Pangulo na kung tutuusin, napakalaking tulong ng Sara Duterte sa pagkapanalo ng Pangulong ito. Ako mismo, gusto ko botohan si Mayor Inday Sara as president. Nung pumayag siya na makipagtandem kay BBM, di binutuhan ko na lang si BBM dahil kay Mayor Inday Sara. And I believe marami sa atin, kayong mga viewers ko, the same predicament na bumoto tayo kay BBM noon dahil nandyan si BP Sara na yung katandem. I don't know, hindi ba ma-realize yun ng Marcos, Araneta, Romualdez family? Hindi nila makita wala silang utang na loob. Baka tinatanaw nila na pinagkautangan ng loob, yung smart magic. Di ba? Yun ang mainit na issue ngayon. Kaya sana magtagumpay itong grupo ni Attorney Glenn Chong, Retired General Rio, sa kanilang petition sa COMELEC nga i-disqualify ang smart magic. Kailan ba yung natapos na ata yung hearing at aabangan na lang natin ang resulta kung tuluyan na ngang ma-disqualify ang smart magic na mag-provide ng cheating machines by 2025. Kasi kung nandyan ang smart magic, nako, baka nga kaya matapang itong kampo ng kabila, okay? Kahit napakababa ang ratings ni Tamba, matapang sila, nakakandidato pa rin sa 2028 dahil may inaasahan na magic. Yun po ang ating paghandaan. Kaya meantime, ipagdasal natin ang ating VP Inday Sara, maging focus lang siya sa trabaho. As of now, kontento na ako sa ginagawa ng ating VP Inday Sara. Napakaganda yung mensahe niya. Yung official response niya
sa pagkatanggal ng kanyang confidential fund. Sabi niya, naiintindihan ko ang inyong damdamin. Yes, di ba? Nasaktan tayo. Naintindihan ko. Salamat sa mga naglagay ng green ribbon in support of me. But, maliit na bagay lang yan. Magtrabaho tayo, tutok tayo sa darating na taghirap. Tapos, huwag kayong sumama sa mga masasamang gawain against the government. Wow! What a message. Yun ang karakter ng malakas, God-fearing leader. At isinaubayan na lang niya sa Diyos ang kanyang kalagayan. There's a time for everything. Yung Ecclesiastes na time for peace, time for war, time to heal or kill, time to live. Wow! So, maka-Diyos po ang ating BP Inday Sara. Yan po ang pinaka malakas na strength niya, yung kanyang pag-rely sa kapangyarihan ng ating Poong May Kapal.